Alam mo ba kung bakit maraming content creator ang sumusuko? Hindi dahil wala silang talento, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila ini-expect na mahaba pala ang biyahe. Kung iniisip mo ang content creation ay mabilis ang biyahe lang, para kang sumakay ng jeep na walang alam kung saan bababa. Una, simula ng biyahe. Lahat ng content creator nagsisimula sa excitement. Ito na, magpo-post na ako, baka mag-viral ito, baka ito na ang break ko. Pero sa unang biyahe, konti ang sakay, konti ang views, minsan ikaw lang ang mag-isa. At doon, maraming bumababa agad. Ikalawang bahagi, mga liko at ligaw. Sa gitna ng biyahe, mapapansin mo, may nauuna, may lumalagpas, may bumababa sa maling stop. Dito pumapasok ang comparison, pressure, self-doubt. Magsisimula kang magtanong, tama ba itong ginagawa ko? Bakit sila ang bilis? May patutunguhan ba ito? Normal yan, parte yan ng biyahe. Ikatlong bahagi ng biyahe, pagod at tahimik na daan. Ito ang pinakadelikadong parte. Tahimik ang notifications, walang likes, walang comments, walang pumapansin. Dito sinusubok ang pasensya mo, hindi ng algorithm, kundi ng sarili mo. Ito yung phase na parang walang galaw, pero sa totoo lang, dito ka hinuhubog. Ikaapat na bahagi, matutong magbasa ng mapa. Kapag tumagal ka, matuto ka nang mag-adjust. Hindi ka na basta post ng post. Nag-iisip ka na ng niche, value, audience. Parang may hawak ka ng mapa. Hindi ka pa man dumarating pero hindi ka na maliligaw. Ikalimang bahagi, may mga kasabay ka na. Bigla mong mapapansin, may mga taong sumusunod na sa'yo. May natututo, may nakikinig, may nagtatanong. Hindi pa milyon, pero totoo. At doon mo ma-realize, hala, may silbi pala ang biyahe ko. Ika-anim na bahagi, destination is not the end. Ito ang sikreto na hindi sinasabi ng marami. Ang destination ng content creator, hindi lang views, hindi lang followers, hindi lang pera. Ang totoong destination ay growth, impact, at version mo na mas matibay kaysa dati. Kapag dumating ka man sa goal mo, may susunod na biyahe ulit. Kung ngayon, pakiramdam mo, mabagal ka, napang-iwanan, o parang naliligaw, tandaan mo to, hindi ka late, hindi ka mali, nasa biyahe ka pa. Ang tanong lang, bababa ka ba o tutuloy ka hanggang dulo? Ano sa tingin mo?